Kumusta? Ngayon, sisirin natin tong isang malaking ideya mula sa mga material na binigay mo. Isang hinaharap kung saan lahat ng bansa, lahat ng tribo, pati wika, nagkakaisa sa pagpupuri. Parang yung eksena sa Revelation 7:9-10, di ba? Ang misyon natin dito sa pagtalakay na to? Alamin kung paano yung mga pagkakaiba natin mula pa Genesis hanggang Revelation, hindi pala hadlang. Baka nga ito pa yung susi sa pagkakaisa. Kaya ito, pag-isipan mo to, paano kung yung mga kultura natin, yung mga pananaw na parang ang layo sa isa't isa, yun pala mismo yung magpapaganda sa buong kwento ng sangkatauhan. So simulan natin dun sa konsepto na parang Symphony of Nations or Symphony of Souls, nabanggit yan sa sources mo eh. Ano yung ibig sabihin na parang may blueprint na mula pa simula para sa pagkakaisa? Pero sa gitna ng pagkakaiba. Tapos laging umuulit yung parira lang bawat bansa, tribo at wika. Bakit kaya yun importante? Oo, ang ganda niya, no? Ang punto kasi talaga dyan ay yung pagkakaisa na hindi kailangang magkakapareho tayo. Parang yung sinasabi mong unity in diversity, isipin mo na lang parang orkestra. Bawat instrumento, iba yung tunog, iba yung itsura, pero pag pinagsama-kama mo, ang ganda pakinggan, di ba? Ganon daw yung plano. Yung mga pagkakaiba natin, yun yung nagbibigay ng kulay, ng yaman, sa kabuuan. At bawat isa sa atin, kahit gaano pa kaliit yung tingin natin sa ambag natin, meron palang mahalagang papel dun sa banal na disenyo. Purposeful participation, ika nga. Interesting. Nakaka-intriga yun at sinasabi pa nga sa isang source mo na kahit yung utos sa Genesis 1:28, yung magpakarami at punuin ang lupa, hindi lang daw ito basta paramihin yung tao. Kundi parang pagbuo rin ng iba't ibang paraan ng pakikipag-ugnayan sa lumika. Tama ba? Oo, tama ka dyan. At dito, papasok yung medyo kakaibang pagtingin sa kwento ng Torah and Babel. Kasi madalas, di ba, ang tingin natin doon parusa. Dahil sa kayabangan nila. Oo, yun ang common interpretation. Pero eto, isang malalim na insight mula sa material mo. Pwede pala siyang tingnan bilang isang sinadyang hakbang. Isang strategic dispersion. Parang imbes na pilitin silang maging iisa sa maling paraan, mas okay na nagkawatak-watak sila para mapangalagaan ang pagkakaiba-ibang itinakda na ng Diyos. Bilang paghahanda na rin para sa mas tunay, mas organic na pagkakaisa sa hinaharap. Wow! Grabe, ibang anggulo yan ah. Hindi ko naisip yun dati. Paano naman yung pangako kay Abraham? Yung siya daw magiging ama ng maraming bansa. Konektado ba to? Naku, sobrang konektado. Yung tipan kay Abraham, yun yung parang simula ng isang pandaigdigang plano. Hindi lang siya para sa isang lahi. Ang plano talaga, si Abraham at yung lahi niya magiging daluyan ng pagpapala para sa lahat ng bansa. Tapos, dito nagiging susi yung sinasabi sa Galatians 3:29 na ang pagiging anak ni Abraham hindi na lang pala sa dugo nakabase, nasa pananampalataya na. Ah, okay. Sa faith. Oo, kaya binubuksan nito yung pinto para sa lahat ng tao, kahit anong lahi pa yan, papunta doon sa mismong pagtitipon na nakita natin sa Revelation. So parang may acceleration ito pagdating ng bagong tipan. Kasi nabanggit din sa sources mo yung Great Commission tsaka yung Pentecost. Paano yun pumasok sa kwento? Oo, malinaw na malinaw yung connection dyan. Yung Great Commission sa Matthew 28, di ba? Direktang utos, abutin ng lahat ng bansa, walang exception. Tapos yung Pentecost sa Acts 2. Grabe yun, di ba? Oo, yung mga wika. Eksakto. Yung banal na espiritu mismo, ginamit niya yung pagkakaiba-iba ng wika na kabaliktaran mismo nung nangyari sa Babel para ikonekta yung mga tao sa ebanghelyo. Doon nagsimulang mabuo yung simbahan bilang isang mosaic. Alam mo yun, parang pinagtagpi-tagping yaman ng iba't ibang kultura, ang ganda nun. Kung ganun pala, yung nakita sa Revelation 7:9-10, yung di mabilang na tao mula sa bawat bansa, bawat tribo, bawat wika, yun na mismo yung yung katuparan ng buong plano. As in, the culmination, hindi pala pagbura ng kultura yung goal, kundi parang pagpapabanal at paggamit nito sa pagsamba. Tumpak. Eksakto yun.
Yung puting kasuotan nila, simbolo yun ng kapatawaran, ng kalinisan. Yung mga palaspas naman, simbolo ng tagumpay, ng pagdiriwang. At pinapakita nito na yung hinaharap ng misyon, hindi na siya tungkol sa parang pag-e-export ng isang cultural model. Halimbawa, yung Western model lang. Hindi na ganun. Okay. So, anong focus mayon? Ang focus ngayon, mas nasa pagpapalakas, empowerment, kumbaga, ng mga lokal na mananampalataya para maipahayag nila yung pananampalataya nila sa parahang natural at makabuluhan sa sarili nilang kultura. Ito yung tinatawag nating contextualization, pag-aangkop sa lokal na konteksto. Contextualization. Mahalaga yan. Oo. Kasi sa bandang huli, yung mismong pagsamba sa lahat ng mayamang anyo nito sa iba't ibang kultura, yun mismo yung destinasyon, yun yung pupuntahan. Kaya ito siguro yung hamon para sa'yo at sa ating lahat na nakikinig, base dito sa mga pinag-usapan natin. Paano mo kaya masisilip yung pagkakaiba-iba sa paligid mo, sa community mo, sa trabaho, kahit sa simbahan o sa pananampalataya mo, hindi bilang isang problema na kailangang ayusin o gawing pare-pareho, kundi bilang isang napakahalagang bahagi ng isang mas malaki at napakagandang disenyo. Bawat kultura, bawat boses, merong talagang kakaibang ambag dun sa pandaigdigang awit ng papuri. Oo nga, no? At iiwan namin sa inyo itong kaisipan na to para pagnilayan nyo. Kung ang pagsamba pala sa buong yaman at pagkakaiba-iba ng mga kultural na pagpapahayag nito, yun pala yung ultimate na hantungan nating lahat. Paano kaya nito pwedeng mabago yung pagtingin mo sa mga ginagawa mo araw-araw? Sa mga pangarap mo, sa mga mithihin mo sa buhay?